Isang hapon, si Eman at ang kanyang asawa na si Marga ay hinahatid ang kanilang mga anak sa kanilang prom. Oh, yun oh, let's go, let's go. Tara na, tara na, tara na. Pa? Pa? Alam niyo ba, curious na ako. Paano nagsimula ang love story niyo? Ay, ako rin. Magkwento naman kayo. Matagal pa naman yung prom eh. Kwento na, kwento na! Well, sa Kristan ako noon. Madalas akong nasa church, naghahanda para sa misa o kaya naman dumaraan ako para magdasal. Lumaki ako religious dahil sa lolo't lola nyo. Kaya nung bata pa ako, gusto ko talagang magpari. Kaya yun, nagsakristan ako. Kaso, isang araw, May nagaganap na misa at siya ay lalong napapagod sa bawat segundong lumilipas. Sinisikap ni Eman na panatiling nakatuon ang kanyang pansin sa misa, ngunit may kumuha ng kanyang atensyon. For I know well the plans I have in mind for you, says the Lord. Plans to give you a future of hope. When you search for me, you will find me. If you seek me with all your heart, I will let you find me, says the Lord. Philippians? Ay, Philippians. 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 Huh? Hotdog. Sorry. Sorry. Medyo, pansin ko kasi medyo ka nabubulol sa pag-pronounce ng Philippians. So, ayun. Ngayon, na-realize ko na parang gusto mo ng tulong, parang ano, kung gusto mo. Oh, ay, sorry. Pwedeng paturo. Okay. Sure. Philippians. 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 Yun. Ayaw mo naman pala eh. Thank you. No probs. Duty ko naman to eh, tulungan yung mga lector namin eh. So yun. Good job! Ako pala si Eman. Marla. Sige, balik na ako sa pag-ayos na para sa misa mamaya. Sige, thank you ulit. Hindi sila masyado nagsasalamuha ng una. Ang pag-uusap ng dalawa ay limitado lamang sa maikling pag-uusap habang naghahanda sila para sa misa. Ngunit, nang tumagal, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula silang magkita sa labas ng simbahan, kumakain, naglalakad sa parke, at nag-uusap gamit ang kanilang mga telepono. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Eman na nagkakaroon siya ng romantikong damdamin para sa lektor. Isang araw, sa paghahanda ng misa, nahuli ni Marga si Eman na nakatitig sa kanya. Na-distract lang ako ng onte. Tapos, may sakit ka ba? Wala. Sorry. Asa na ba tayo pala? Sorry. So, dito nga tayo sa, yung kay Toby. Lord, oh Lord, ano ang gusto kong gawin ngayon? Ako po.
Since bata ako, alam ko na ang gusto kong gawin, i-serve ka at makita ka. Pero ngayon, di ko na alam. Lord, please, bigyan mo naman ako ng sign. Kahit kidlat sa langit or bumaksak na glass or something. Kasi, Lord, nawawala na ako ngayon. Hindi ko na alam yung ginagawa ko sa buhay. Bigyan niyo naman po ako ng sign, Lord. Kasi, hindi ko na alam po. Gusto ko talaga i-date yung isa kong collector. Alam ko bawal yun, pero gusto ko. Pero di ko alam kung gawin ko ba o hindi. Pero sana bigyan niyo po ako ng sign para gawin ko ba o hindi. Kasi baka di ko alam gawin ko kung di niyo ako bigyan. Upang mas malinawan sa kanyang dapat gawin, naglaan si Eman ng kaunting oras ng kanyang mga araw para magbasa ng Biblia. Humingi rin siya ng tulong mula sa isang spiritual director ng simbahan. Bro, musta ka? So yun bro, ano lang ako gustong itanong sa'yo. Sige pre, ano yun? So bro, paano mo bang malaman kung ano yung plano sa'yo ng Diyos? Medyo mahirap yan par. Pero para sa akin, manghihingi muna ako ng sign. At depende yan sa sitwasyon kung kailan mo maramdaman yung pag-push ng Diyos sa sa tamang direksyon. At kapag naramdaman mo na yung push na yun, tiyak na mararamdaman mo na yung plano ng Diyos para sa'yo. Dahil lahat ng bagay ay nakalaan sa tamang panahon. Ganun ba? Matapos siyang humingi ng gabay at wariin ang kanyang sitwasyon, napagpasyahan na ni Eman ang kanyang gagawin. Kinabukasan, matapos ang isang misa, daling lumapit si Eman kay Marga. So, over the past few months, parang merong parang may development sa atin dalawa. Development. You know, tayong dalawa. Sabihin mo na lang kaya. Pwede ko ba ikaw ligawan? Matapos ng tanungin si Marga, mas napadalas na ang pagkikita ng dalawa sa labas ng simbahan. Isang araw, kinausap ni Marga si Eman. So, I guess may bagong development. Ha? Hot dog. Pero seryoso, ha? Oo na. Ano oo na? Tayo na. Yes! My dear friends, love is patient. Love is kind. It is not jealous. It is not pompous. It is not inflated. It is not rude. It does not seek its own interests. It is not quick-tempered. It does not brood over injury. It does not rejoice over wrongdoings, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filii Spiritus Sancti. Amen.
4 na taon matapos silang maging opisyal na magnobit nobya, inalok ni Eman si Marga na magpakasal. At 3 buwan matapos alukin ni Eman si Marga ng kasal, nagtipon ng dalawa sa simbahan kanilang sinaserbisyuhan. So ayun yung love story ng mama nyo at ako. Yahoo! Nakikilig na ako sobra! Pa, di mo ba niregret yung decision mo nun? Kasi parang sobrang laking decision nun eh. Di naman sa regret ang naramdaman ko nun. Takot na baka hindi ito yung tamang daan para sa akin. Pero na-realize ko na ito ang plano ng Diyos para sa akin. Na-realize ko na ito ang vocation ko. Kinailangan ko lang makinig sa sinabi sa akin ng Diyos para ma-realize ko ito. Kaya I'm glad nakinig ako kasi ito yung nais ng Diyos sa akin. Ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya ay ang mga pinakakaraniwang bukasyon. Ngunit, hindi dapat ito minamaliit dahil ang pagmamahal ng kaibuo ay paraan ng pagbibigay ng iyong sarili sa iyong minamahal. Sa paraan na ito natin, mas nakikilala at mas minamahal ang Diyos.